Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. So isang Acer Swift na laptop, Swift 3, AMD Ryzen graphics, AMD Radeon graphics. So ang problema daw nito is ayaw mag-charge. So check muna natin, meron ditong charging port. So plug in na. Wala tayong indicator dito. So hindi nag-charge. So yan ang ating i-fix or i-try na i-fix sa video na ito. Okay, so ang una natin gawin, of course, para matiyak is check muna natin ang kanyang output ng adapter, kasi napansin ko na parang kinukumpuni na itong kanyang charger dahil iba na ang wire na ginamit, hindi na yung original, at saka yung tip lang ang pinutol, at saka dito ginawang ganito. So check muna natin yung voltage. Maliit kasi yung butas ng kanyang jack. So dito sa ating multi-tester or multimeter, check natin. Nakasaksak na yan. So may problema unang-una yung charger, kasi ayaw mag input or output ng proper voltage. So napansin natin okay. So hindi tama yung voltage. So yan pala isa sa mga dahilan. Try muna nating isaksak ng maayos. Then dito charger. Okay, so walang proper na output. So posible ito yung may problema. So unplug muna natin para sigurado, at saka titingnan natin ito. Parang naka-customize lang ang kanyang okay. So what if gagamit tayo ng ibang charger? Okay, so using another charger, universal charger, nakaset to 19 volts, at saka yung dulo since universal siya, nilagyan natin ng adapter na kakasya dito sa kanyang tip, dahil kung titingnan natin, yan, so pareho na yung sukat, medyo mataas lang ito. So para maging sure tayo sa voltahe, dahil yun ang pinaka-importante, kailangan ng tamang voltage, 19 volts. Check natin. We have 19.4, which is tama. So kailangan lang natin ngayon na i-test dito. Okay, so i-check natin. Susubukan natin i-plug in. 19 volts. Tama na yung sukat. Then dito natin i-plug in. So pagmasdan natin kung ano ang okay, may spark. Nakita natin. At saka yung ating indicator dito sa voltage na 19 as biglang mag-turn off.
Ayan. So which is a sign na merong shorted component sa ilalim. So kaya pala. So yan ang ating i-fix. Titingnan natin sa ilalim. Okay, so na-open. And then, titingnan natin yung charging port. Yung charging port. Bakit nag-spark once na i-plug? Okay, so titingnan natin. Dito. Ayan, nag-spark. So, posible merong shorted component. Then yung battery, remove muna natin yung battery or i-detach. And then ito, baka dito nag-short. Plug in. Ayan, nag-spark pa rin. Okay, so tinanggal natin ang main board dahil may napansin tayo dito sa kanyang charging port or na shorted. So if we are going to check, titingnan natin, ito yung kanyang charging port, dapat ay ito ang ground. Sa part ng ground, ito dapat ay hindi siya naka-short dito sa kanyang positive. So kung titingnan natin dito, once na i-continuity check natin, may connection yung ground sa kanyang positive na input, which is not hindi dapat. Hindi dapat yan. So, titingnan natin sa ilalim kasi may napansin ako sa ilalim na bahagi. So, dapat itong pinaka-positive, yung kanyang pin, ito lang dapat ang pag ito lang ang na-touch, hindi dapat magkaroon ng continuity dito sa kanyang ground. So, yan ang pinaka normal.
So kung titingnan natin dito, we have the positive and then negative. Okay, ganyan dapat. Hindi dapat hindi dapat magkaroon ng continuity. Itong ating yan. So balik natin yung setup, yung positive at saka dito, yun lang dapat magkaroon. At yung ground dapat ay wala. Pero tingnan natin, di ba may connection pa rin kahit yung positive. Ito yung positive pin. Yung sa positive at saka ito yung dulo ng positive pin. Dapat normal lang yan na magkaroon ng continuity. Pero dapat yung kanyang ground ay wala. So kung napansin natin ay meron, so that is not normal, yan ang ating i-fix. So titingnan natin dito sa ilalim, kikita natin, hindi masyadong mapansin but merong nakatouch na portion. So dapat ay hindi yan mag-touch dito sa positive. Dahil kaya pala magkaroon ng spark dahil na-touch. Okay, so tingnan natin ngayon. Yung sa kanyang port ay ginawa natin paraan na i-adjust na lang using tweezer at saka hindi na natin ito gagamitin. So instead, we will use the USB-C charging. So ito yung gagamitin na lang natin. So balik natin and then susubukan natin ay charge. We will use an advice na lang sa may-ari na gagamit ng USB charger. Mamaya na natin ibalik yung mga screws dahil naibalik na natin yan, and then balik na natin yung battery. Ayan. And of course, so ito yung kanyang original charger na modify na rin dahil
Yun ang problema, ayaw mag-charge. So gagamit tayo nitong charger na ito. So I have my charger. Ito yung sa aking ginagamit na pang charge. So nakita natin na ito yung ating ginagamit. Okay, so diretso na ito. Kikita natin kung mag-charge. So kung magamit ako ng ganitong adapter, we will recommend this sa may-ari na bibili na lang ng ganito adapter. 12 volts to meron ding 9 volts, meron 15 20 volts, 15 automatic na mag-adjust ito. So saksak natin, and then para ma-prove natin na gumagana na yung charging niya, saksak natin dito. Meron kasi itong portion na kung saan ay pwede siya mag-charge this USB type C. Kita natin meron tayong 20.1 volts. And then, ayan, simula na siyang nag-charge. Kita natin. Closer look. Ayan. So, nag-charge. It's 19.8 at 2.01. So, titingnan natin kung may umiinit ba. So, wala. Ibig sabihin ay nag-charge siya. At 39.9 watts. At ito, nag-charge na. So, yan na lang ang solution. Kasi kapag ipursige natin na papalitan natin yung kanyang charging port, wala tayong available na ganyan. So instead ay kahit wala itong aking device na may multimeter, dito na siya. At saka kahit pa dyan lang ay nagcha-charge. So charging yan. Pag in-on natin yung ating laptop, wala bang umiinit? Wala. Dahil wala na yung short, dinidisable natin yung port. So, of course, once na i-plug in, i-power on, ay of course, mag-display yan. Dahil, okay, so, wait lang tayo dahil reset yung BIOS. Of course, ilang time din ay magbabalik yan, magre-reset yan. Okay, we will just wait. Kapag tinanggal natin ito, ayan, bumalik na kasi na-reset na yung BIOS. Kapag tinanggal natin ang ating charger, hindi pa masyadong makapag-power yan dahil konti pa lang yung kanyang capacity na na-charge. Pero nakita natin na gumagana na, work na siya. At saka yung kanyang dito sa charging niya, ayan, nakikita natin. That is already nagcha-charge na siya. So, ilang percent, makikita natin. Okay, so hindi natin makikita ng ganyan. So, at least we know that that is working. So, yan lang po. At i-recommend natin kay ma'am na dito na lang siya
magcha-charge. Merong mabibili na mga charger na dito sa USB port. So instead na doon sa dito sa kanyang original na charging port, which is na disable na lang natin, no? So dapat hindi na isaksak dito kasi yan ang magkukos na ma-disable dahil may sensor yung ating mga laptop. At yan, nakikita natin na charging na. Kung i-confirm natin using this one device na maka-measure ng, of course, ilang voltage at wattage yung na-input. That is 19.0 volts at 2.01 amperes, 39 watts yung kanang konsumo. At nakikita natin yung arrow na still, yung arrow ay nag-indicate ng charging. Kita natin dyan. Ayan. So, 19.7 at 2.01 ampere. 2 amperes, 39.0 or 39.9 watts. So charging ang arrow going inside. Pero yung ang ating laptop ay gumagana. And then kapag susubukan natin na i-disconnect, ayan, kahit na disconnect, meron pa siyang konting battery. So yan lang po. At ibalik na natin mamaya yung ating cover. Naging successful ang ating pag-fix by troubleshooting. Asan talaga yung cause na mag-disable yung charging, yung kanyang port. And then alternatively, we will recommend the owner na gagamit na lang ng charger dito, isaksak diretso sa kanyang USB charging port. Yan lang po. Success. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!